We have tuned in here because we want to get ready to go to heaven and meet Jesus. Gusto na mo mga tagbo tanan dinhi tungod kay gusto na mong maandam kamo sa pagtagbo kay Ginoong Hesus. Do you want to see Jesus? Gusto mo ba makakita kay Ginoong Hesus? Amen. Amen. Well, tomorrow, looks my presentation is not on the screen. Tomorrow night, tomorrow night, the message is a new beginning. Ang atong pagatun-an nag-uluhan bag-ong sinugdanan. And you don't want to miss that tomorrow night because we're going to go into Revelation chapter 21. Dili nako gusto nga inyo niyang mapapaltahan kaya ato bagatun-an ang pinadayag kapitulo 21. But tonight, apan karong gabi, we're going to look at the seal of God. Atong pagatukion ang silyo sa Dios. So as we begin, we're going to pray tonight. Sa atong pagsugod magampo kita. Let us pray. Magampo ta. Our gracious Lord Jesus, among mahigugmaon Ginoong Hesus, you are soon to return. Ikaw sa dili madugay mo balik. But before you return, apa sa dili pa ikaw muanhi, you are waiting for our decision. Ikaw nagapaabot sa among desisyon. Tonight as we open the scriptures, karong gabi samtang among pagablihan ng balang kasulatan, we pray that you would reveal the mysteries of the kingdom. Kami nagampo nga imong ipakita kanamo ang milagro sa imong ginharian. Because we can only understand these mysteries tungod kay amo lang masabtan kini nga mga misteryo through the power of the Holy Spirit. Pinaagi sa gahom sa balang espiritu. We pray this in Jesus' precious name. Kini among ginaampo sa bilidhong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tonight, as we go into our study, I want to begin with a story. Karong gabi sa pagpaday nato sa atong pagtuon, sugdan nato sa usa ka istorya. And there's a story of a man. Mao kini ang istorya sa usa ka tawo, of a man who basically was wanting to go to heaven. Usa ka tawo nga gusto gyung maadto sa langit. And this man went and was praying, I want to go to heaven. O kini nga tawo nagampo siya nga gusto kong moadto sa langit. And the angel told him how to get to heaven. O ang manulunda nagsulti kaniya kung unsaon pag-adto sa langit. The angel asked him, ang manulunda nangutana niya, how many houses do you have? Pila kabuok ang imong balay? He says, I own a small apartment. Ingon niya, nagapanagya ko gamay kayo nga apartment. That belongs to God. O kana iyaha sa Ginoo. Said the angel. Sulti pa sa manulunda. My house belongs to God? Sulti niya, ang akong balay iyaha sa Ginoo? How many cars do you have? Pila ka buok ang imong sakinan? And the man said, I have one motorbike. Sulti pa sa tao na ako'y usa lang kid ka buok nga motorsiklo. And the angel said, that motorbike belongs to God. Og ang manulunda nitubag kaniya kanang imong motorsiklo iyahapod na sa Dios. He said, wow, I'm only left with my family. Susulti niya, unsaon day ni? Ang nabilin kanako ang akong panimalay na lang. That's all I got. Mao na lang ang ako Oh, how many in your family? Nagtubag ang manulunda, o pila mo sa inyong panimalay? Said the angel. Sulti sa manulunda. And the man said, my wife and 3 kids. Tubag siya, akong asawa o 3 ka mga anak. And the angel said, they also belong to God. O kana sila pod, iyahapod sa Dios. And then the man said, I'm left with nothing. So nagtubag ang lalaki karon, wa na'y nabili na ako. I'm only left by myself. Ako na lang sa akong kaugalingon. And the angel said, you also belong to God. Apa nang manulunda nitubag kaniya, ikaw usab, iyaha sa Dios. And that's the truth for tonight. Mao na ang kamatuoran karong gabi. Revelation talks about that when you accept
Jesus as your Lord and Savior, you belong to God. Ang pinadayag nagasulti ka nato nga sa atong pagdawat sa Ginoong Hesus ingon nga atong manluluwas iya nata sa Ginoo. And tonight we're going to study in Revelation O karong gabi ato pagatun-an ang pinadayag how He is going to place a seal upon His children, kung unsaon niya pagbutang og silyo sa iyang mga kaanakan, a seal that He would place that says, that person, that person, that person belongs to me. usa ka silyo nga maghatag og timailhan nga kanang ikaw, siya, iyaha sa Dios. Because before Jesus comes, Tungod kay sa dili pa moanhi si Ginoong Hesus, there will only be two groups of people. dunay duha lamang ka grupo sa mga tao. Those who belong to Jesus Sila nga mga nangaiyahan ni Ginoong Hesus, and those who don't. og sila nga dili. And those who belong to Jesus Og sila nga iyahan ni Ginoong Hesus, will be placed a seal, bagabutangan og silyo, a guarantee usa ka garantiya that tells the angels and Jesus that we belong to God. nga magasulti sa mga manulunda o ka Ginoong Hesus nga sila iyaha sa Dios. It's a seal of protection. Usa kini ka silyo sa proteksyon. It's a seal of evidence. Usa kini ka silyo nga ebidensya. And it's a seal of salvation. Usa kini ka silyo sa kaluwasan. But Revelation also talks about another mark. Apan ang pinadayag nagahisgod sab ug usa ka lahing marka. It is a mark 666. Usa kini ka marka nga naay numero 666. And it is a number that identify those who end up belonging to Satan. Usa kini ka numero nga ginabutang sa makatawhan nga iyaha sa yawa. So only two marks, two people. So duha lamang ka marka, duha ka klase sa tao. The mark 666, the mark of the beast, Ang marka sa 666 nga marka sa mananap nga mapintas or the seal of God. o silyo sa Ginoo. Which one do you want? Kamo, asa man, unsa man nga marka ang inyong gusto. How many want the seal of God? Kinsa man kaninyo ang gusto sa silyo sa Dios. And that's what we're going to study tonight. Amen. Amen. Mao na ang atong pagatun-an karong gabi. But what does this seal have to do with? Unsa man ning mahimo sa silyo dinhi kanato? Because this 666 and the seal of God, Tungod kay kining 666 ug ang silyo sa Dios, both of them have to do with the same thing. tungod kay kini sila dunay kalabutan sa pareha lang nga butang, Worship. ang pagsimba. Who do you worship? Kinsa man ang imong ginasimba. From the very beginning in heaven, Sugod sa sinugdan didto sa langit, Lucifer, Satan, became very jealous of Jesus. si Lucifer nga mao ang Satanas nagsilos sa atong And Ginoong Hesus. he wanted all the angels to worship him. Kay gusto niya nga ang tanang mga manulunda musimba kaniya. The difference between Satan and Christ in worship. Ang kalainan sa pagsimba sa kay Ginoong Hesus ug sa kay Satanas mao ang pagsimba. Satan forces people to worship him. Si Satanas iyang ginapugos ang makatawhan magsimba kaniya. He deceives people to worship him. Iyang ginailad ang mga tao sa pagsimba niya. But with God, God doesn't force anybody to worship him. Apan ang Dios wala nagapugos ni bisag kinsa sa pagsimba kaniya. The reason why we worship God is because He is worthy of worship. Ang rason nga nung kita magasimba sa Dios tungod kay siya angayng pagasimbahon. When Jesus was here on earth, Sa dinhi pa si Ginoong Hesus sa yuta, Satan came to tempt Jesus. si Satanas ni anhi aron sa pagtintal kay Ginoong Hesus. And he told him, I will give you all the kingdoms of the world. Iya siyang gingnan, akong igahatag ang tanagingarian dinhi sa yuta. But you just have to do one thing. Usa lang ang imong himuon. Worship me. Simbaha ko. Worship me. Simbaha ko. And Jesus said, no, you will not. You will worship the Lord. Apan si Ginoong Hesus nitubag kaniya, dili
ikaw magasimba lamang sa Dios. So let's go into the seal of God. So ato ning ipadayon sa silyo sa Ginoo. Revelations chapter 7:1. Are you ready? Andam na ba kamo? Pinadayag Okay, si here we Tiono. go. Okay, padayon ta. This is a quiz question. Mugawas ni sa atong quiz. And I saw 4 angels. Og ako nakakita og upat ka manulunda. How many angels? Pila ka buok? Upat. Okay. Standing on the 4 corners. Nagatindog dito sa upat ka corner sa kalibutan. How many corners? Pila ka corner? Of the earth. Holding back the 4 winds. Iyang gipugngan ang upat ka kusog nga hangin. How many winds? Pila ka hangin? 4 winds of the earth to prevent the wind from blowing the land on the sea or any tree. Aron sa pagpugong sa hangin, sa paghuyop sa yuta, sa dagat o sa bisag unsang kahoy. Then I saw another angel. Og ako nakakita og lahi na pong manulunda. Notice, this is Patanawa. another angel. Tanawa, lahi na puning manulunda. This is a messenger Usa kini ka mensahero coming from the east. nga gikan sa sidlakan. This is another quiz question. Oh, bantay na niya kay mogawas na sa quiz. Where does this angel come from? Asa nagikan kini nga manulunda? The east. And in the Bible, the east, there's another word for the east. Sa balang kasulatan, dunay laing pulong sa sidlakan. It's the word dawn. Mao kini ang pulong kabuntagon. It means when it's really dark and it's about to break day. Nagpasabot nga kung kining ngit-ngit kaayo og hapit na nga mogawas ang adlaw. So what's going to happen in the darkest moment of history right when the day is about to break? Mao kini ang mahitabo nga kung ngit-ngit na gani kaayo og ang adlaw hapit na nga mogawas. And it said, having the seal of the living God. Nagasulti siya, dunay silyo sa buhi nga Dios. So what does the angel have? Unsa ang gigunitan sa manulunda? The seal of the living God. Ang silyo sa buhi nga Dios. He called out a loud voice to the 4 angels Siya misinggit sa makusog nga tingog sa upat ka manulunda. who were given the power to harm the land and the sea. Ngat gitagaan og gahom sa pagdaot sa yuta ug sa kadagatan. And he said, Apan siya ningon, do not harm the land or the sea or the trees ayaw dauta ang yuta, ang dagat o ang mga kakahuyan. until Hangtod, we put a seal hangtod mabutangan og silyo on the foreheads ang mga agtang of the servants of our God. sa mga sulugoon sa atong Dios. This may be another quiz question. Oy, bantay na pod kay quiz na pod na siya. Where does the seal is placed? Asay butang ang Where? silyo? In the forehead. To who? Kang kinsa? The servants Servant. of our God. Mga sulugoon sa atong Dios. Amen? So, Musa. let's look at this very quickly. Ato ning tan-awon sa makadyot. 4 angels Upat ka manulunda, standing in the 4 corners of the earth, nagtindog sa upat kakanto sa kalibutan, holding back the 4 winds of destruction. ilang gipugngan ang hangin nga makadaot. The number 4 in Revelation Ang numero 4 sa pinadayag represents universal. nagasulti og kinatibukan sa kalibutan. So what it means here is not that there are 4 literal angels, Buot pasabot, wala dili ni siya nagpasabot nga dunay literal nga upat ka manulunda or that they're just in one corner of each of the earth, og nga kining sila ana sa upat ka kanto sa kalibutan. but this represents that God has many, many, many angels all over planet Earth. Kini nagapasabot nga ang atong Dios daghan kaayog mga manulunda sa tibuok nga kalibutan. Did you know that there are angels here tonight? Nasayod ba mo nga dunay mga manulunda sa atong taliwala karon?
Do you believe it? Nagato mo? You can't see them, Dili ninyo siya makita. but they're here tonight. Apan na sila din karong gabi. And they are here to help us be saved. Og na sila din hikaron aron matabangan kitang tanan nga And maluwas. they get very happy when we say yes to Jesus. Og sila malipayon kaayo kung kita musugot sa kay Ginoong Hesus. So right now, in General Santos, there are many, many angels of God. Amen? Busa dinhi sa General Santos, dunay ubay-ubay ka mga manulunda. Amen? And what are they doing? Unsa ilang gihimo? They're holding back the four winds. Ilang gipugnan ang upat ka mga hangin. And in the Bible, winds is synonymous of destruction. Sa Biblia kining mugisgot og hangin, nagpasabot kana siya og pagkadaot. Kind of like a typhoon. Bagyo. Do you have typhoons here in General Santos? Nabay bagyo din sa Jensan? No? None. Never had. Storms? Bagyo? Buhawi? Perfect place to live, General Santos. Oy, perpekto daw nga mapuyan ang General Santos. You're welcome here. Thank you. The four winds represents destruction. Ang upat ka hangin nagrepresenta og pagdaot. So the angels, what they're doing right now, they're all over the earth. So ang mga manulundaon sa ilang gihimo karon, naa sila sa tibuok kalibutan, And they're holding back the evil forces of destruction. ilang ginapugngan sa kasamtangan ang tanang puwersa sa kadautan. Because Satan and his angels Tungod kay si Satanas ug ang iyang mga manulunda, want to destroy the earth, gusto nga gubon ang kalibutan. want to destroy you. Gusto niyang gubon kamo. But these angels are holding back the evil forces. Apan kini nga mga manulunda, ilang ginapugngan ang mga dootan nga mga puwersa. If it wasn't for these angels, earth would have already been destroyed. Kung wala pani nga mga manulunda, wasak na ang kalibutan. And why are they holding back? Ug ngano man nga ila man ning gipugnan? One reason. Una nga rason, They're giving enough time ila kitang ginatagaan og igo nga panahon for the gospel to be preached in all over the world. nga ang maayong balita mawali sa tibuok kalibutan. And many, many, many people accept Jesus Christ. Og daghang mga tao ang magadawat sa kay Ginoong Hesus. But there will come a time Apan mag-abot ang panahon where Jesus will say, nga si Ginoong Hesus magaingon, don't hold back no more. ayaw na pagpugni. Move to the side. Padaplin mo, padaplin. And then Satan will come with all his power to bring destruction. Og si Satanas mag-abot gamit ang tanan niyang puwersa aron sa pagpangdaot. But God puts a seal Apan ang Ginoo nagbutang na og silyo that belongs for those who belong to Jesus. alang sa makatawhan nga anaa kaniya. And it's a seal of protection. Og usa kini ka silyo sa pagproteksyon. Amen? Amen. But what's the seal of God about? Ang pangutana, unsa ba gyud ning silyo sa Dios? What is the seal of the living God? What is it about? Unsa ba ning silyo sa buhi nga Dios? Unsa man gyud ni? Let's look at the context. Atong tanawon. And after this, I look, and there before me was a great multitude. Human ini ako ni tan-aw og sa katubangan dunay dakong panon That no one could count, nga walay bisag kinsa nga makaihap from every nation, gikan sa nagalalaing nasod, tribe, tribo, people, katauhan, and language. sinultian. And I would add General Santos, Atong idugang General Santos. standing before the throne before the Lamb. Sila nagtindog atubangan sa trono o atubangan sa kordero. And they cried out with a loud voice, Og sila misinggit sa makusog nga tingog. salvation belongs to our God, Ang kaluwasan iyaha sa Dios who sits on the throne, and to the Lamb. nga nagalingkod sa trono og sa kordero. And the angels were standing around the throne and around the elders. Og ang mga manununda nagtindog palibot sa trono og palibot sa mga tigulang. And the living creatures. Og ang upat nga buhi nga mga tinuga. And they fell down on their faces.
Og sila niyukbo sa ilang mga naong before the throne and worship God. atubangan sa trono og gisimba ang Dios. So the seal of the living God Busa ang silyo sa buhi nga Dios has to do with worship. dunay kalambigitan sa pagsimba. Amen? Amen? Has to do with worship. Dunay kalambigitan sa pagsimba. And in Revelation, there are two reasons for worshiping God. Sa pinadayag, dunay duha ka rason nganong mosimba kita sa Dios. And this may be in the quiz tomorrow. Og bantay ninyo kay naana po di sa quiz. What are the two reasons why heaven worships God? Unsa ang duha ka rason nganong ang langit nagasimba sa Dios? Let's look at those. Atong tanawon ni. Here's the first one. Una, The 24 elders fell down before him who sits on the throne and worship him. ang 24 ka mga tigulang sa iglesia, mga tigulang niyukbo atubang kaniya nga nagalingkod sa trono og nagsimba kaniya. Who lives forever and ever. Nga nagkinabuhi hangtod sa kahangturan. They lay their crowns before the throne and say, Ilang gikuha ang ilang mga koruna at tubangan sa trono og nagingon, You are worthy, hingpit ikaw, our Lord and God. among Ginoo og Dios, You receive glory and honor and power. sa pagdawat sa himaya, dungog ug gahom. For you created all things. Tungod kay ikaw imong gituga ang tanan. And by your will were created and have their being. Og pinagi sa imong kabubuton, silang tanan natuga og nahimong mao. So the first reason why the universe worships God Ang unang nga rason nganong ang kalibutan nagasimba sa Dios, is because He's the creator of all things. tungod kay siya mao ang manunuga sa tanang butang. Let's go to the second reason. Ikaduha nga rason, Then I looked and I heard a voice of many angels, og ako nagtanaw, og ako nadungog ang tingog sa daghang manulunda. numbering thousands upon thousands, Mga libo apa kalibuan, and 10,000 times 10,000s. og napulo kalibuan sa napulo kalibuan. And they encircled the throne and the living creatures and the elders. Ilang kibalibutan ang trono, ang buhi nga tinuga, og ang mga tigulang. Here, in the second reason, everybody unites to worship. Everybody, angels, living creatures, humans, everybody worships God. Dinhi inyong makita ang tanan nagasimba gayud tanan sa atong Ginoo, ang manulunda, mga tanan nga mga tinuga nagsimba. What's the second reason? Ikaduha nga rason, Here it is. mao ni, In a loud voice they were saying, sa makasug nga tingog sila nagingon, Worthy is the Lamb angay ang kordero who was slain nga gipatay to receive power and wealth and wisdom and strength sa pagdawat sa gahom, kaadunahan, kaalam o kusog, and to honor and glory and praise. og sa dungog, himaya o pagdayeg. The second reason why everybody unites in worship. Ang ikaduha nga rason nganong naghiusa ang tanan sa pagsimba kaniya Because tungod worthy is the Lamb who was slain. tungod kay angay ang kordero nga gipatay. Who is the Lamb of God? Kinsa ang kordero sa Dios? It's Jesus. Who is the Lamb of God? Jesus. And why does it say that He was slain? Ngano man nga nagsulti nga siya gipatay. Because it is a reference to the cross. Kini nakatudlo ngadto sa cross. So, Busa, the seal of God has to do with worship. ang silyo sa Ginoo dunay And kalambigitan the sa two pagsimba. reasons why we worship God Ug ang duha ka rason nganong kisa magsimba sa Ginoo. Number one, una, is because God is my creator. tungod kay ang Dios mao ang akong manunuga. I exist because of Him. Ako na dinhi tungod niya. Second reason, Ikaduha nga rason, I worship God akong gisimbang Dios. because Jesus is my Savior. Tungod kay si Ginoong Hesus
akong who manluluwas. died on the cross of Calvary for you and me. Nga nagpakamatay didto sa Kalbaryo sa krus, alang kanimog, alang kanako. But the question is, Apa na ang pangutana mao ni? so the seal of God has to do with worship. Ang silyo sa Ginoo dunay kalambutan sa pagsimba. And we worship because God is creator Tungod nagasimba kita kaniya tungod kay ang Dios manunuga, and because God is savior. tungod kay siya atong manluluwas. So duha. But let's look at the first one. Atong usisaon ning una. God is creator. Ang Dios nga manunuga. What sealed the creation of God? Unsa man ang nagsilyo sa pagpanuga sa atong Dios? Let's look at that. Genesis 2. Atong basahon ning Henesis kapitulo 2. Here goes. And the heavens and the earth were completed in all their vast array. Ug ang langit ug ang yuta nahuman sa iyang kanyak. By the seventh day, Sa ikapitong nga adlaw, God had finished the work that he had been doing. So on the seventh day, he rested from all his work. ang Ginoo nahuman niya ang iyang pagtrabaho busa pagkaabot sa ikapitong nga adlaw, siya ni pahulay sa tanan niyang gibuhat. And God blessed the seventh day Ug ang Dios gipanalanginan ang ikapito ka adlaw. and made it holy, O iya kining gibalaan. because on it he rested Tungod kay niini siya ni pahulay from all the work of creating that he had done. sa tanan niya nga gibuhat sa pagpanuga nga iyang gihimo. So what finished the creation of God? So ang pangutana, unsa ang nagtiwas sa pagpanuga sa And atong Dios? this may be in the quiz. Bantay ninyo kay nani sa quiz The seventh day. ang ikapito nga adlaw. Amen? Amen? The seventh day has to do with the seal of God. Ang ikapito nga adlaw dunay kalambigitan sa silyo sa Dios. And I want you to notice something interesting. Gusto nako ninyo nga makita, interesante kayo. Because the 666, how many 666 are in the mark of the beast? Pila ka saysay-says ang naa sa marka sa mananap nga mapintas? How many? Pila ka bok? 3, 6, 6, 6. Sais, sais. How many sevens are mentioned in creation? Pila ka bok nga pito ang namitlang diha sa pagpanuga, adlaw sa pagpanuga. 3. Tulupod. He rested on the seventh day. Nagpahulay siya sa ikapito, He sanctified the seventh day. iyang gibalaan ang ikapito, And he made it holy the seventh day. ug iyang gipakabalaan ang ikapito. The mark of Satan is 666. Ang marka sa yawa mao ang unom. And the seal of God is 777. Ug ang marka sa Dios mao ang 777. So what are those 3 sevens? So unsa maning tulo ka pito? First, he Una. blessed. Una, iyang gipanalanginan. What does it mean that he blessed? Unsay buot pasabot nining gipanalanginan? It means that he made it very special. Nagpasabot nga kini iyang gihimo nga labing pinasahi. He made the seventh day a day of celebration. Gihimo niya ang adlaw ikapito nga adlaw sa pagselebrar. He made it the happiest day of the week. Iya kining gihimo nga adlaw nga pinakamalipayon sa tibok semana. So every seventh day, Sumatag adlaw nga ikapito, we are blessed kita gipanalanginan as we celebrate our Creator. samtang atong giselebrar ang atong manunuga. Amen? Amen. Number 2, Ikaduha, second thing he did, kaduha nga giyang gihimo, he sanctified. iyang gipakabalaan. It means he made it very special. Iya kining gihimo nga labing pinasahi. He put it aside for a special purpose. Iya kining gihiklin alang sa pinasahi nga tuyuan. What is the purpose of the Sabbath? Unsa may katuyuan sa adlaw nga Sabado? One Una, is to remind us every week
that we have a God creator. Una, mao ang pagpahinumdum kanato nga duna kitay Dios nga manunuga. Number 3, Ikaduha, ay katulo, he rested. siya ni pahulay. Do you think that God gets tired? Sa inyong unahuna, gikapoy ba nga itong Ginoo? Kapuyon ba? But it says he rested. Apan din hinagsulti nga, ni pahulay siya. The word rested means stop. Ang pulong nga nagpahuway, nagpasabot, hunong. So God created everything, but on the seventh day, stop. Siyang Ginoo naghimo sa tanang butang, apan sa ikapitong nga adlaw, nagundang siya. It's a different day. Lahi ni nga adlaw. It's a happy day. Malipayon nga It's a adlaw. day of celebration Adlaw sa pagmaya, with a special purpose nga dunay pinasahi nga katuyuan. where we stop Mao na nga magundang kita. to rest. Paaron sa pagpahulay, Not only physically, dili lamang sa atong pisikal, but mentally sa atong pangunahuna, and spiritually. o sa espirituhanon. In our family, Sa among panimalay, when the kids were very small, sa gagmay pa ang among mga kanakan. by the way, which day is the seventh day? Mangutan ako ninyo, unsa man ang adlaw nga ikapito? Which day is the seventh day? Unsang adlaw? Sabado. It's going to be in the Sabado. quiz tomorrow. Banday ninyo, kay na nasa quiz. And so every Friday night, most of the Friday nights, So matag Biyernes sa gabi, our family, when the kids were very small, ang among pamilya sa gagmay pa ang among kabataan, we would get together. magtapok mi, Mom Cynthia would prepare a delicious supper. si Mami Cynthia mag-andam og lamian kayo nga panihapon, And we would get around the table. o kami mag-alirong dito sa lamesa. We would have the opportunity to say thank you to Jesus of what he did that week. Kami makakuha og higayon sa pagpasalamat sa kagayon ni Jesus sa iyang himo kanamo tibok simana. We would sing songs. Magkantamig mga ambahanon, And then we would eat supper together. o kami manihapon og dugang. And then when supper was over, Og inikahuman sa among panihapon, we would always get them a surprise. amo silang tagaan og mga gasa nga We called it Feliz Sábado. amo nang gitawag nga Happy Sabbath. So they would close their eyes So ilang ipiyong ang ilang mga mata. and we say, okay, here's your happy Sabbath. Oh, piyong og mata, ani ana ang imong malipayon nga Sabado. And they close their eyes, kind of like wanting to open their eyes. Og ang ilang mga mata, ilang isirado bisan pag gusto ta nilang iabli. And here's your Feliz Sábado. They would open their eyes. Og sa pagsulti na mo nga, ani ang inyong malipayon nga Sabado, ilang ablihan ilang mga mata. Sometimes it was ice cream. Usahay, ice cream, sorbetes. Sometimes it was donuts. Usahay, donut. Something special for them. Mga butang nga pinasahi alang kanila. So they always knew that Feliz Sábado was coming on Saturday. Busa sila nasayod nga moabot na gyud ang adlaw nga Sabado. One day, Usa ni anak adlaw? I had been gone the whole week. Wala ko sa balay sa tibuok simana. I came back Friday afternoon Niabot ko sa balay Biyernes na sa hapon. and I forgot to buy a Feliz Sábado. Nalimot ko og dala sa akong malipayon nga Sabado. We prayed together. Nagampo nami, naguban mi, We ate together. nanihapon migdungan, And my youngest, after we finished dinner, o guman sa among panihapon, and my youngest son said, Jose Miguel, ang akong kamanghuran nga anak nga si Jose Miguel. Dad, where is the Feliz Sábado? Tay, sa di na asa naman ang malipayon nga Sabado? Okay, close your eyes. Busa ni sulti kog, piyong mga mata, And then open your eyes. o ablihi ang inyong mata. And I didn't have a Feliz Sábado. Ang problema kay wa ko'y nadala nga regalo malipayon nga Sabado. And Jose Miguel says, where's the Feliz Sábado? Happy Sabbath. Asa, tubag si Jose Miguel, asa naman ang malipayon nga Sabado? And I said, I am your happy Sabbath. Nitubag na lang ko nga, ako ang inyo nga malipayon nga Sabado. And my son went,
O ang akong anak niwawaw ni Tiaba. Very good. Till today, Hangtod karon, my 28-year son, ang akong 21 anyos nga anak, 26 26 and 25, o 25, when they come home, when they have a chance to come for a Sabbath, kung sila gani doon ay higayon nga makauli alang sa Sabado, guess what they ask for? tag-ana ninyo unsay ilang ginapangita? Happy Sabbath. Ang malipayon nga Sabado. This is our boys. Mo ni ang akong mga anak. We're blessed. Gipanalanginan. My middle son, Gio, Ang tunga-tunga na In akong the anak, middle. si Gio, the one with the beard, Pastor Jose Miguel, kana bungoton, si Pastor Jose Miguel, and the other one on the left, o kining sa wala, Nefta, si Nefta, who is a videographer. usa ka videographer. Maybe one day he will work for Hope Channel in Philippines. O basin pa lang, o sa kadlaw, magtrabaho sa siya sa Hope Channel, Hope Philippines. The Sabbath is a special day. Ang adlaw nga Sabado, pinasahi nga adlaw. Okay, I need to hurry up. Ako ning paspasan. What is the purpose of the Sabbath? Unsay katuyuan sa Sabado? And I also gave them Sabbath as a sign between us. O ako naghatag kanila og mga igpapahulay, ingon nga signos, taliwala namo. So that they may know that I, the Lord, made them holy. Aron nga sila masayod, nga ako nga Dios naghimo nilang balaan. Keep my Sabbaths holy, Bantay ang adlaw ipapalahupahulay sa pagbalaan. that they may be a sign between us, Nga sila mahimong timailhan taliwala nato. that they may know that I am the Lord your God. Aron nga sila masayod, nga ako mao ang imong Ginoo nga Dios. And this word sign Og dinhi sa pulong timailhan, can also mean bandera, flag. o pwede pud ning atong sabton nga bandera. If you are from the Philippines, which flag do you carry? Kung ikaw gikan sa Pilipinas, unsa nga bandera ang imong bitbiton? Why? Ngano man, nganong Pilipinas? Because you're from the Philippines. Tungod kay ikaw gikan sa Pilipinas. As Christians, Ingon nga Kristohanon, as followers of Jesus, ingon nga sumusunod ni Ginoong Hesus, we have a flag. doon na kitay bandera. That flag is called the Sabbath day, Aka na nga bandera gitawag adlawng igpapahulay. which we raise. Nga atong bayawon, I belong to Jesus. ako iya ni Ginoong Hesus. I belong to Him. Ako iyaha. I'm going to skip some of these because of the time. What is the purpose of why Christ gave us the Sabbath? Unsay rason, katuyuan, nganong gihatag ni Kristo ang Sabado. Then He said to them, Og siya niingon kanila, the Sabbath was made for man, ang Sabado gihimo alang sa tao. not man for Sabbath. Dili ang tao para sa Sabado. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Busa ang anak sa tao, Ginoo bisan pa sa Sabado. Who was the Sabbath made for? Para kang kinsa gihimo ang Sabado? For God or for us? Para sa Dios o sa tao? For us, so that we can worship God. Alang kanato aron kita makasimba sa It Dios. is a benefit for us. Usa kini kakaayuhan alang kanato. It is a blessing to us. Usa kini ka panalangin sa ato. God only gives us good things. Ang Dios maghahatag lamang kanatog mga maayong butang. How many of you like to take days off? Kinsa man sa inyo ang gusto magbakasyon? Is that good or bad? Dautan o mayo? That's God. Mao na ang Ginoo. Rest comes from God. Ang pahuway gikan sa Dios. But the devil Apan ang yawa, wants people to think gusto nga magunahuna ang tao that the Sabbath is a burden. nga ang adlaw nga Sabado bugat. Oh, the Sabbath, oh, it's so hard.
Oh, naman ng Sabado, lisod kayo. The Sabbath is a blessing for us. Amen? Ang Sabado, panalangin alang kanato. Amen? This is a story that I heard from Dan Smith, who's come here before. Kini nga istorya gikan ni kay Pastor Dan Smith nga nagwali sa dinhi sa una. It is a story of two students in high school. Usa kini ka istorya bahin sa duha ka estudyante sa high school. And they're gonna go to the high school prom, which is a celebration, and it's a special dinner. Kining duha ka estudyante moadtuay sa usa ka prom, JS, aron maghimog selebrasyon sa And ilang these two eskwelahan. kids like each other. O kini nga duha nga mga batanon nagkagusto sa usa og usa. He wants to invite her to the prom. Gusto ni lalaki nga imbitahon kining si babae padulong sa prom. But he doesn't have a car. Ang problema kay wa siya kotse. She wants to go with him. Ang babae gusto pod muuban sa kang lalaki. So, she tells her dad, Busa iyang giingnan ng iyahang amahan who owns a car dealer, nga usa ka nagabaligya og mga sakyanan if she can borrow a car to go to the prom. nga kung pwede ba siya makahulam og kotse iyang dalon sa prom. He said, okay. Nagtubag ang haman, okay. He gives her the keys. Iyang gihatag sa babae ang susi. It's for this young man to take you to the prom. Mao ni ang gamiton sa imuhang sa lalaki padulong dito sa prom. And he borrows this car. Og katong lalaki mao ni ang kotse nga iyang gihulman. How many of you want that car? Kinsa may gusto ninyo na nga kotse? Ako taas gyud. So she says, this is car. I'm lending you the car. My dad is lending you the car so you can take me to the prom. Sulti pa ni babae. Oh, gipahulam ta ni tatay og kotse para imo kong madala dito sa party. Really? Tubag si lalaki. Ha? To tinuod? So the prom was Sunday. Ang party prom Domingo. He gets the car on Wednesday. Iya nang gikuha ang kotse Miyerkules pa lang. He's going through General Santos Nagwarik-warik siya dinhi sa Jensan. to Dovan, Pato sa Davao, everywhere. bisag asa. Sunday comes. Pag-abot sa Domingo, He forgot about the prom. nalimot siya sa prom. It's late. Ayay ka, naulahin ako. He goes to pick up the girl, Niadto siya aron na iyang sundoon, sugato ng babayi. but the party had ended. Ang problema, human na ang party. Many years later, the girl got married Mga pila ka tuig ang nilabay, katong babay na minyo. to another man. Sa lahi nga lalaki. She invited him to the wedding. Iyang giimbitar tong lalaki sa iyahang kasal. And after the wedding, Human sa kasal, he came and said to her, congratulations. si lalaki niadto kang babae og iyang gingnan nga congratulations. Knowing that it could have been him. Nasayod siya nga siya unta to ang banahon. What was the purpose of the car? Unsa may katuyuan sa kotse? What was the purpose of the car? Unsay katuyuan sa kotse? To take the girl where? Adalhon ang babae asa gani To the prom, to celebrate. para sa celebration. God has given us a vehicle. Ang Dios naghatag nato og sakyanan. It's called the Holy Sabbath. Maong tawag niini adlawng igpapahulay. For us to worship and celebrate God. Alang kanato sa pagsimba o pagselebrar sa atong Dios. Amen? Amen. One day I told this story in a church. Usa ka adlaw ni ana akong gihisgutan kini nga istorya sa usa ka simbahan. And this lady asked me, O kining babae nangutana nako. Pastor, what happened to the car? Nangutana, Pastor, unsay nahitabo sa kotse? I said, it's only a story. Asulti pa niya, istorya ra to. Finally, Sa katapusan, the Sabbath ang igpapahulay also has to do
with the cross of Jesus. Dunay kalabutan sa cross ni Ginoong Hesus. When the children of Israel were going to be delivered from Egypt, Sa ang katawhan sa mga Israel, pagaluwas una, gikan sa Ehipto. God asked them to put a mark of blood on the doorposts. Giingnan sila sa Dios nga ilang markahan ang ilang mga pultahan og dugo. And those who did, Og sila nga nagbutang og dugo, it was a seal, it was a mark that identified God's people. usa kato ka marka magpaila nga sila mga katawhan sa Dios. And those who had blood on their doorposts O katong naay mga dugo sa ilang mga pultahan, were saved. nangaluwas. Ephesians tells us, Ang Episo nagaingon kanato, and you also o kamo usab were included in Christ nahiapil sa kang Kristo when you heard the message of truth. sa inyong pagkadungog sa mensahe sa kamatuoran. Notice, the gospel of your salvation. Ang mayong balita sa inyong kaluwasan. When you believed Sa panahon nga kamo mutuo and were marked ug namarkahan with a seal, sa iyahang silyo, the promised Holy Spirit. ang gisaad nga balang espiritu. You see, when you accept Jesus, Kung inyong tanawon, kung kamo magadawat ka Ginoong Hesus, when you accept the gospel, inyong gidawat ang maayong balita. what you're accepting is Ang inyong ginadawat mao nga His death on the cross for you. ang iyahang kamatayon didto sa krus alang kanimo. And when you decide to say, Jesus, I believe, I accept you as my personal Savior. Og sa panahon nga kamo musulti nga Ginoo ako nagatuo og ikaw among akong ginadawat ingon nga personal nga manluluwas. And that belief is consummated O kana nga pagtuo natuman when a person is baptized. sa panahon nga ang tao mabautismohan. Because when a person is baptized, is saying, I believe. Tungod kay usa ka tawo nga magpabautismo, siya magaingon, ako nagatuo. And the Bible says that when a person is baptized, they receive the gift of the Holy Spirit. O ang balang kasulatan nagasulti nga kang tao gani magpabautismo, iyang madawat ang gasa sa balang espiritu. You see, the seal of God has to do with the worship of God on the Sabbath. Kung inyong makita, ang silyo sa Dios, dunay dakong kalabutan sa pagsimba sa Dios sa adlaw nga ipapahulay. But it also has to do with you accepting Jesus as your Lord and Savior, as you're sealed through the Holy Spirit. Apan kini duna po'y kalambigitan sa imong pagdawat kani ingon nga personal nga manluluwas ug ikaw masilyuhan sa balang espiritu. Those are the two reasons why worship is gone to God. Mao na ang duha ka mga rason nganuman nga kita magsimba sa Because He Ginoo. is Creator, Tungod kay siya manunuga. and because He's our Redeemer and Lord and Savior. Tungod kay siya ang atong manluluwas, ang atong If you keep the Sabbath, ug inyong bantayan ang adlaw nga Sabado, but reject Jesus in your life, you're lost. apan inyong isikway si Ginoong Hesus sa inyong kinabuhi, mawala kamo. What saves you is not the Sabbath. Ang magaluwas kaninyo dili ang Sabado. What saves you is Jesus. Ang magaluwas kaninyo mao si Ginoong Hesus. But the reason why I worship Jesus on the Sabbath Apan ang rason nganong akong gisimba si Ginoong Hesus sa adlaw nga Sabado, is because I now belong to Jesus. tungod kay ako iyahan na ni Ginoong Hesus. And because I love Jesus Christ. Og tungod kay akong gihigugma si Ginoong Hesus. The story is told Dunay usa ka istorya about a young child bahin sa usa ka batan-on who had built a little boat. nga dunay gihimo nga gamayng baruto. He had built it with his own hands. Iya kining gihimo gamit ang iyang kaugalingong kamot. And he put it in the river. Ug iya kining gibutang didto sa sapa. And the story says that the little boat began to drift. Og sumala pa sa istorya ang maong baruto nagsugod og lutaw-lutaw. Until the little child lost the boat. Og kini nagpalayo kaniya hangtod kini nawala. He was sad Nasubo ang maong bata. because he had lost the boat that he created. Tungod kay nawala
ang baruto nga iyang gihimo. But after some time, Apan usa ka higayon, walking by the stores, samtang siya naglakaw-lakaw sa usa ka tindahan, in a pawn shop, sa usa ka pawn shop, he saw the little boat on the glass window. iyang nakita ang gamayng baruto dito sa bintana. It's my boat. Uy, ako aman ang baruto. I know that boat. Kilala ko na nga baruto. I created that Ako boat. nang gihimo nga baruto. He went to the owner. Nisulod siya sa tindahan. Sir, that's my boat. Ingon niya, Sir, ako ana nga baruto. I lost it. Akong nawala. Can you give it to me, please? Pwede nimong ibahatag sa ako. The owner said, if you want it, you need to buy it. Sulti pa sa tag-iya, kung gusto ka niini, bayran nimo na. And the story says that he left for a couple of weeks to work very hard. Ang istorya nagpadayon nag-ingon, ang maong bata nagtrabaho pila ka semana. He came aron nga back. makakuwag kwarta. Nibalik siya. He paid the money, Iyang ibayran. and he got this little boat. Iya na nakuha ang maong baruto. And as he's walking outside the store with the little boat in his arms, Samtang siya naglakaw, gawa sa tindahan, nga ang baruto bit-bit sa iyang kamot, the little boy said, ang mao nga bata nagingon, "Oh boat, Oh, baruto, you belong to me twice now, ikaw nahimong akuha sa duha na ka bisis. because I created you. Una, ako'y naghimo nimo. I made you. Gibuhat ko ikaw. But now Apan karon, I bought you. I paid the price for you." ako ikaw ang gipalit, akong gibayran ang imong presyo. The seal of God Ang silyo sa Dios, tells us nagaingon ka nato that we belong to Jesus twice. nga kita iyaha sa Ginoo sa makaduha. Every Sabbath that we worship God, Sa matag Sabado nga mo kita musimba sa Dios, Jesus is saying, si Ginoong Hesus nagaingon, you belong to me ikaw ako. because I created you. Tungkol ka ikaw, akong gibuhat. But you belong to me twice Apan ikaw nahimong ako sa duha ka bisis. because I also died on the cross for you and I bought you with a price. Tungod kay ako nagpakamatay tungod og alang kanimo, ikaw akong gibayran og dako nga presyo. Tonight, Karong gabi, do you want to belong to Jesus? gusto ba mo nga Do iyahan you ni want to Ginoong be Hesus? sealed with the seal of the living God tonight? Gusto ba mo mabutangan og silyo sa buhi nga Dios? Tonight, Karong gabi, do you love God inyo bang gihigugma ang Dios? and you want to start keeping the Sabbath? Gusto ba nato magsugod na pagbantay sa adlawng Sabado? You want to learn how to keep the Sabbath? Gusto kita makakaton kung unsaon pagbantay ang Sabado? You want to start coming to church on Sabbath? Nga gusto kita mag-anhi sa simbahan matag Sabado? And third, O ikatulo, you want to be baptized like Jesus gusto ikaw nga babautismuhan sama ni Jesus. and receive the seal of the Holy Spirit. Aron nga imong madawat ang silyo sa balang espiritu. Who wants to belong to Jesus completely? Kinsa man dinhi ang gusto nga maiyahan ni Ginoong Hesus og bug-os. You want to stand with me tonight? Gusto ba kamong mutindog uban kanamo karong gabi? Today you say to Jesus, Jesus, I want to be yours. I want to be sealed with the seal of the living Ang God. importante karong gabi atong ideklara sa Ginoo, Ginoo, gusto ko nga manginging imo o gusto ako makabaton og silyo sa buhi nga Dios. Our dear Lord Jesus, Gaamon pinangga nga Ginoong Hesus, we belong to you twice. kami na may nahimong imo sa duha ka beses. You created us Imo kaming gibuhat and you died on the cross for us. ug ikaw usab nagpakamatay ka namo dito sa krus. There will be a day Magabot ang adlaw where we are going to be tested, nga kami pagasulayan. whether we worship the beast Nga kung kami ba magasimba sa mananap nga or we maputas, worship the Creator. o kami magasimba sa among manunuga. Tonight, Karong gabi, we are yours. imuha kami o Dios. We belong to you. Diha kami kanimo. Seal us with your Holy Spirit. Silyuhi kami sa balang espiritu. We pray in Jesus' name. Kini among giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.